sa evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Okay, dayon ato isunod ang laing mapaambit si Brother Selbert Dunduyano, no? Sa Catholic Faith Defender. Sunod Domingo, doon ni sa debate po, no? Dili. O, dahil doon na mga pangutana, pwede ka mo makadangat sa iyo ang pag-text, no? Sa ato ang DXDR hotline number, ang 0932-651-7088, 0932-651-7088. Ato ka ng atimano, no? Iniguman ni Brother Selbert, sayang ipaambit. Okay, kung hatag ni Brother Selbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender. Okay, may hapon. Again, Brad Nicolay, Brad Mates, sa tanang niya diri, no? Okay, atong hisgutan karon ang hisgutan po sa akong higala, no, ni Brad Mitchell Bindilio, no, sa Seventh-day Adventist. Ang gipahayag sa atong isuo, no, si Brother Mitchell, nga gikinahanglan gyud ang sugo, no, nga kinahanglan mutuman gyud kitang mga nagpatuo nga Kristohanon. Wala gyud nato supakan, no, sa atong pagtuong Katoliko. Kay kita tanan puros mukutlo anang Mateo City 21 nga mutuman gyud tag sugo. Pero ang kalainan lang sa kining sugo nga gituman sa Kristyanismo o katong sa karaan, dili lang gyud exactly parehas. Kay ganina ako manggaling gikutlo sa buhat 13:39 sa akong programa ganina sa buntag nga niingon si Pablo nga sa bag-ong kasabutan dili ta matarungon o dili kuno ta i-justified sa balaod ni Moses. Gani gisgutan po ni Pablo sa Book of Romans nga dili gyud ta hukman sa works of the law sa old law. Kuno bang old covenant kay sa Kristyanismo new covenant naman ta. So hukman ta sa balaod sa bag-ong kasabutan nga gitudlo ni Kristo. Of course, parehas ta ni Brad Mitchell nga kanang napulo ka sugo, giapil gihapon na gani sa katekismo, suito si Brad Mitchell ana nga gi-explikar na gidayag ng napulo ka sugo kay balos Brad Mitchell ana. Ang problema lang kining pag-interpret sa sugo. Kay sa Seventh-day Adventist ang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto Domingo paglapas man na. Mao na interpretation ni Ellen White og sa iyang mga sakop nga usa niya na si Brad Mitchell. Nga kana kudong pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan Sabado ngadto Domingo paglapas na sa sugo. Mga higala kon sincero tang gatuon sa Biblia naa baboy nabasa sa Biblia ana nga ang pagbalhin sa solemnidad sa Sabat nga matunong og Sabado ibalhin og Domingo paglapas na sa sugo. Kay kung wala na sa Biblia, that is a doctrine of man na pagtulunan na ng tao. Kay dili man gid mabasa sa Biblia nga ang pagbalhin gikan Sabado ngadto sa Domingo paglapas na sa sugo. Nahinumdum lang ko nga ang mga Hudiyo, mga Sabadista mga hapon to, pero dili lang kauban nilang Mitchell kay lahi man to pagkasabadista tong mga Hudiyo, no? Grabe kay to sila kay sige silang akusar ni Kristo. Mag-ayo lang sa adlaw ng igpapahulay, akusahan na nilang galapas kunos balaod. Magtabang sa taong tabangunon sa adlaw ng igpapahulay. Sa ilang pagsabot sa daan, supak pa na. Pero sa kang Kristo dili na. Kaya ang pagbuhat og maayo, apil na siya sa insakto nga pag-obserbar sa adlaw ng igpapahulay. So, ngano na kay si Kristo pwede man gud siyang makabuot-buot unsay buhaton sa adlaw ng igpapahulay. Mahimo niyang supakon ang sistema sa pagsabot sa mga Hudiyo ngano man kay naa man si authority. Kay ang igpapahulay gud gihimo sa kaayuhan sa tao dili aron murag maghangad ang tao sa igpapahulay. So unsay buhaton nga maayo sa igpapahulay wala na gibawal ni Kristo. Pero ang pagsabot sa mga Hudiyo sa karaan dili man. Lahi man. Kana lang makalapas ka batuon ka hangtod mamatay. Pero si Kristo sa iyang gahuman ng binding and loosing kanang pagdili og pagtugot nga iyar ba nang gitugyan sa iyang simbahan, pwede siya magbuot-buot unsay buhaton na nang igpapahulay. Mao na nga bisag unsay iyang himuon na nang igpapahulay kung sa iyang panahon iya day nang gibalhin, pwede na niya mabalhin. Pero dili pa pud panahon. Sa iyang panahon nga hibalhin dayon ako man nag-explicar ganina sa akong programa.
nga sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo, gatahod pa sila ng Jewish custom. Pero lahi ng Jewish custom o Christian custom. Muna bantayan na to, di ba? Higpit kayo ng Jewish custom. Maghaling lang ka sa adlaw ipapahulay, na. That is a crime. Violation of the law na. Pero ang pangutana, karon kay gibalhin naman na sa mga obispo, ang dogmatic gyud kompleto gyud nga pagkabalhin na katong Council of Laodicea. Nga dili mo muuyon si Brad Mitchell na. Actually, kanang kutlo-kutloon sa Council of Laodicea ni Brad Mitchell sa Converse Catechism, doon na nagamay clerical error kanang pitsara noon sa tuig nga 336 kuno. Pero ako nang gisubay og ayo ang Council of Laodicea actually 363. Abot pa yun na 364. Pero murag kuan lang siguro, murag typo, murag pag-type lang siguro na sipya 336, pero sa ang Council of Laodicea, Laodicea man itong professor nga nag-pronounce ana, tingala ko, Laodicea mo namang pronouncement, pero katong professor, Laodicea may iyang pronounce, pero asa na nga pag-pronounce, basta kay Council. No? Okay, 363. Unya, ang interpretation nila ana nga dito na nabalhin sa Council of Laodicea, dili. Katuri affirmation lang to sa pag-approve po ni Pope Sylvester. Kay during the time of Constantine, si Pope Sylvester I may Santo Papa to, iyang gi-approve tong Edict of Milan ni Constantino. Pero dili pot pasabot dito na nagsugod. Kay bisan sa Biblia gani na ano may gipasabot nga magtiguman sila Domingo. Pero mauna nga kana ilan ang gihinahinay og balaan na, pero dili kang kita nga gitawag na nilang igpapahulay, pero action speaks louder than words, kay ilang mang gi-special lang Domingo. Pero gatahod gihapon sila sa adlawng Sabado. O sa sinungdan kay mo man ay ikatapok sa mga Hudiyo, alang-alang bisag ako naman konbertihon na mga Hudiyo. Na og dili ko madto sa adlawng Sabado sinagoga, unsaon ako pagkabig nila. Pero wala sila manudlo nga ipadayon gihapon ng Sabado. Si Kristo wa manudlo nga ipadayon gihapon ng Sabado, iya lang nabatasan. Kay si Kristo po, iyang ipakita nga observant Diyos, siya kahudiyo man si Kristo. Pero ang pangutana, pagtulon ang Kristiyano ba lang ipadayon ng Sabado nga igpapahulay? Dili, kay si Pablo gaingon nga landong na, apil na sa seremonyal. Apil na sa seremonyal, tingali matingala mo nga nung seremonyal man ang igpapahulay nga, apil manas na pulo kasugo. Well, kung magtuon taog ayo anang igpapahulay, double element ng igpapahulay. Duha ka elemento na. Ang unang elemento, seremonyal. Ang ikaduhang elemento, moral. Nga dili gid mawala nga sa usa ka semana naagi pahulay. Naagi pahulay mo na iyang divine element. Then pwede po natawag og ikapito. Kay bisang unsang adlaw di semana, mahimo man gyud na ikapito kay magdepende man unsang adlaw ta musugod og trabaho. Sugod tag Domingo, ikapito Sabado. Sugod tag Lunes, ikapito Domingo. Kay ang definition gud ana, ang paghubad gud ana ang igpapahulay dili man na nga ikapito ka adlaw sa semana. Pero si Brad Mitchell si hubad nga mabasa gyud ng ikapito ka adlaw sa semana sa Exodo 20. Pero that is not faithful to Hebrew manuscript. Kaysa sa Hebrew wala gyud na pun dito ikapito ka adlaw sa semana. Ang giingon lang unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Ang interpretation sa ana sa mga exegetes nga Katoliko, seremonyal ang pagpatunong unsang adlaw ka musugod og trabaho, og seremonyal pod ang pagpatunong sa ikapito. So, ang mga tao na, ang katawhan na sa Dios may magpili unsang adlaw musugod og trabaho niya. Ang ila yung first day of work sa una sa mga Hudiyo kanang yung unang adlaw semana. Di ta mulalis ana Domingo, muna ikapito Sabado. Pero kay seremonyal man ang pagpatunong sa ato pa landong na kanang ilang gipili nga una. Kay ang Old Covenant God, landong siya, duman to. O bitaw nga giapil ni Pablo pag-eksplikar na sa Colosas 2. Kay kung wala pa na ceremonial element ng Sabat, dili na niya i-apil. Tanawa, sa napulo kasugo, nganong ang Sabat ramay iyang giapil niya pag-describe niya sa ceremonial, sa Colosas 2. Mo ni Bardi ni Brad Mitchell, iyan ang tubagon sa iyang panahon pod kung naasay panahon. Nganong nga sa napulo kasugo, nganong ang Sabat gi-apil man og describe ni Pablo pag-explain niya, pagdayag niya unsa na mga seremonyalo. Nganong wa man niya gi-apil tong panapaw dito. Kay moral man na, di ba? Hindi man na pwede mausog. Pero kanang Sabat, double element. So kay double element, sa ato pa, kanang daan nga igpapahulay nga matunong ikapito ka adlaw semana, subject to change.
subject Okay. to change o wano kay kung panahon. Oras, no? So, mo na nga diri na lang ko tama nga salamat. Okay, salamat kayo sa atong ipambi sa tuig suo nga si Brother Selbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender. Dayon kung dunay panahon unya nga mabilin sa walay mga text, pwede kamo nga katong mga sagad magud aning ato ang paghisgutan labi nagway debate usahay do na magway pang kuanay ba no? Mga minuto o sa dili pa nato ihatag nila atong basahon ning unang migawas nga text no sa mga pagpangutana. Ang pangutanon na ni si Brother Selbert, no, ang pangutanon na ni. Kigikan sa 0946, last number is 337. Mangutana ko ni Selbert, asa may tinuod ana, kanang sugo sa tao o sugo sa Dios? Pwede ba di ay ang tao magpili sa iyang igpapahulay? Ipasabot ni kay naglibog ko, katoliko biya ko. Okay, salamat. Sa balaod sa adlong igpapahulay sa latid gyud sa Exodo 20, wala maghisgot og adlaw unsa yung adlaw mosugod og trabaho. Wala pod maghisgot og unsa gyud na ikapito. Ang giingon, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. That is divine law, that is moral law, nga dili pwede wadon, dili pwede usbon. Niya, unsa may nawala diha, nga wala giklaro. Ang pagpili unsa nga adlaw ka musugod og trabaho ug ang pagpatunong sa ikapito, ang pangutana. Nganong Sabado man lagi itong igpapahulay sa mga Hudiyo? Sabado, tungod kay ang unang adlaw nila sa trabaho, Domingo, unang adlaw simana. So kay seremonial man ang pagpili unsa nga adlaw ta musugod og trabaho, seremonial pod ang pagpili sa ikapito. Niya, asa man mabasas Biblia nga sa paglalang sa Dios kalibutan na aday kalendaryo, wala man. Gani kanang atong kalendaryo dunay background sa pagano na, paggama na. Na lang pagngalan og Sunday, pagan name na, Martis. O mga pagan name na. So mao na nga kanang pagpatunong nagdepende na unsa nga adlaw mo sugod og trabaho. So kay ang mga Hudiyo sugod mag Domingo, ikapito, Sabado watay lalis ana. Pero landong mangguna, matud pa ni Pablo kanang igpapahulay sa karaan. Kay, kung but na hunaon, ang validity ana, taman na sa kamatayon ni Kristo sa krus. Munang napoy rason nga si Kristo magbalik-balik kanang igpapahulay sa mga Hudiyo, kay valid pa ang Old Covenant, before siyang kamatayon. Pero wala siya mag-ingon nga dili pwede mabalhin. Kay ang karaan, usbon magyuna. Kay kung ipadayon ni mo ng karaan, wala na ibag-o. Unya, ang simbahan na, di lang na ako explain o kayo, kay taas na, sa sunod na lang, ug nganong na Domingo na, akong wahangyon ang mga listener nako nga maminaw sa akong programa karong sunod Domingo, alas 6 sa buntag. Kaya ako nang explicar ayo kay maulaw kog akong tason kung i-discuss na ko na. Dili yapon no sa DXDR no, ang imong programa. Pwede ko makariyak gamay lang ato. Okay, yeah. Pwede bandmates? Okay. Okay, mo dili ko musupak nga panalangsnan ng ikapito ka adlaw, human sa unom ka adlaw nga sunod-sunod nga trabaho. Pero musupak lang ko kung maingon si Brad Mitchell ikapito ka adlaw sa simana. Kay lahi pa nang mayong kag ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho og ikapito ka adlaw simana, specific pala. So okay, mao na nga di ko musupak atong kang Brad Mitchell basta ikapito lang. Ay lag sumpayag ikapito ka adlaw simana kay lahi na. Okay, salamat kayo no sa mga pagkuan. Okay, ito na ihatag sa lain nga mapambit no kay bahin man anang alay papahulay basin pohon no makatapik mo ana. Aron maka-yagyagin mo sa angay yagyag no. Okay, dunay nangutan na Brother Selbert nga sa ato pa sayop ba di ay ang nasulat. Sayop ba di ay ang nagsulat sa Biblia og tinuod ang walay nasulat. Dayon sa lain niya nga pangutana sa 0946 last number is 337. Lain nga pangutana og dili tinuod ang Sabado nga maoy ikapito sa ato pa sayop di ay ning Biyernes Santo. Kay ang Biblia nagingon kay adlaw man kadto sa pangandam ug dili sila buot nga magpabilin didto sa krus. Ang ilang mga patayng lawas pagkaugma kay kadtong adlaw balaan man kaayo sayop ni ipasabot kuno ni Mr. Dunduyano. Okay, dili sayop ang hanay gyud sa sugo mahitungod sa igpapahulay sa Biblia. Kay wa man gyud nato na supaga nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Pero kana lang pagpatunong lagi, dili na siya kanang moral element of the law.
kuha na siya seremonial. Muna nga, mayong kag Sabado to sa una, sakto to. Pero ang doktrina sa Sabat, dili na siya specific nga ikapito gyud adlaw, kakapito ka adlaw semana. Kay ang balaod, igo naman gaingon, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Ang Domingo, dili ba day mahimo ikapito? Kung usugod kag Lunes. So, sakto gihapon ang Domingo kung ibase na to sa balaod. Now, ako na lang ginikutloon, ganina ra gyud ako ni giandam-andam, pero kinahanglan na gyud. Murag gusto gis Ginoo nga basahon ako ni ang quotation ni sa Church History by Locke, page 9. Na ako aning libro ha? Pero nasunog sa Cebu, gidala sa akong kauban, wala mauli. Pero quotation na lang, gingon diri. Ang matuohon sa Jerusalem, naghiusa sa usara ka kasing-kasing og gunahuna. Sa sinugdan, nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo uban sa ilang mga silingan, og misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga. Ang gitumbok ni Kasayar kato Sabado kay Jewish practice man ni. Apan ay sumpay. Apan aduna sila ilang kaugalingon nga panagtigom kasagaran unang adlaw sa semana. Anos sila makasimba sa Dios sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Mao ni. Gani duna ni kanang basihan po sa Biblia katong sa pinadayag uno Diyos gisigutan mangalin ako ni sa akong programa ganina katong adlaw sa Ginoo nga sa Living Bible niingon si Juan sa translation sa Living Bible niingon si Juan nga nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo nya ang exegesis ana Domingo man na Lord's Day kung dagan ka sa disciple of John si Obispo Ignacio kanang Lord's Day sa New Covenant Sunday na. So sumao na nga napod sila adlaw nga lahi kanang Resurrection Day gihimo nila ng special gihapon de lahi pud og Sabado. Igo pahulay na. Pero pag abot sa panahon kay undangan man tong karaan kay sakop man to katong Sabado gyud nga matunong ng ikapito. Sumala ni San Pablo landong man to. So ang simbahan pwede makausab ana. Kay walay instruction sa Biblia nga dili pwede na ibalhin. Muna nga kanagaling doktrina nga dili pwede ibalhin, doktrina na sa tao. Kay sa Biblia wala mag-ingon nga dili pwede makabalhin ng iglesia. Gani nga kung si Kristo pwede siya makausab ana kay naaman siya gahom sa binding and loosing unya kanang gahom yaman ang gitugyan sa iglesia. Una ang giingnan jud ana unang leader visible head si Pedro Mateo 16:19 then gisubli po na pagsulti sa Ginoo sa iglesia nga tibuok gyud Mateo 18:18 ang inyong idili diri siyuta idili na ko sa langit ang inyong itugot unya kay ang simbahan gitagaan man ni anang gahom sa ni Kristo mao na nga historically, kinsa may nakasunod sa katungdanan sa mga apostol, di ba mga obispo? Sumala sa atong pagtanaw sa kasaysayan. Ako maning gidiscuss ganina sa akong programa. So, kadtong ilang konsilyo sa Laodicea valid. Kung mutuo si Brad Mitchell atong Council of Nicaea, nga gidefine ang pagka-Diyos ni Kristo, o mituo po si Mitchell sa Council of Cartago o Hippo, nga ang bagong tugon 27 books ra, dapat mutuo po unta siya sa Council of Laodicea kay puros ni Christian Council. Mao na nga valid tong Council of Laodicea nga gi-affirm ang gi-approve pod sa kadtong Edict of Milan ni Pope Sylvester yaman tong gi-approve tong giingon ni Constantine na sa Council of Laodicea na confirm ang pagbalhin. Valid tungod kay unsay gahom sa simbahan ang inyong idili syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So mangutana ba ta, mahimo ba pong ikapito ang Domingo? Mahimo. Dili lang nako basahon kay malangan ko kay pangitaon pa nako. Ihatag lang nako ang libro. Si Brad Mitchell na siya ni Catechism. Catechism 1166. Ang Domingo gitawag og 7th day. Morning new 7th day fulfillment of the Sabbath. Kay mahimo man yung 7th day ang Domingo kung musugod tag Lunes. Kay mao man na, ceremonial man ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho kay wala man isguti sa sugo. So mo nang pwede mausob. Tungod pod sa gahom sa simbahan sa pagdili og pagtugot. Mao na nga sa Council of Laodicea valid to. Kung moingon si Brad Mitchell nga invalido tong Council of Laodicea, mangitaw niya kog teksto sa Biblia, mangitaw niya kog referensya nga pamatuod nga invalido tong Council of Laodicea. Okay, salamat kayo, no? Dayon si Brother Douglas kay apikin ang panahon sunod na pugang Domingo, no? Katong wala ka paambit kung hindi ko magdebate sunod Domingo,
kay si Brother Silbert Dunduyano o si Brother Mitchell magdebate karong sunod Domingo pohon, no? Pitsa 30. Kaya salamat lang guys yung pagpaminaw, no, sa programa nga Sangka sa Katarungan. Waton over naman kita sa matag adlaw nga Domingo alauna sa hapon ngadto sa alas 2:30 sa kahaponon ang RMN DXDR sa inyong mga radyo 981 AM o sa FM1 sa 94.1 o sa website sa rmndipolog.weebly.com. Sa ngalan ni Sir Edgar Dagomo, ang atong buotan nga manager, station manager sa RMN DXDR Dipolog, kini inyong ubos nga lagad, Brother Nicolay M. Lucinos, moderator o akong iton over ni Sir Danny Lord. Salamat umayong hapon katuntalan. Radyo mo nationwide. Oras ng Mataw di Arco. Ang virus paspas mo sanay ug makatakod. Ang impeksyon tinuod nga delikado ug makamatay tungod sa mga komplikasyon nga dala niini. Pakusga ang imong bugtong nga depensa, ang imong immune system. Aron mapugnan ang pagsulod sa mga virus nga nagahatod og delikado nga impeksyon sa atong lawas, dako ang tabang sa pag-inom og Aldrich Pau di Arco capsule sa atong panglawas. Napamatud ang epektibo nga nagapakusog